kaya nga 'di ba nira-rush na nila, eh. Nira-rush na nila yung talks ng impeachment, pero ang mahirap kasi nito 'no, Vice President kasi i-impeach mo, malaki 'to. Malaking budget ang kailangan mo dito. And they have that budget. Alam natin yan. Do they have that? Kasi kay Corona pa lang magkano na yun, Para naman i-zero mo ang infrastructure, kuhanin mo ang pera ng PhilHealth para naman ngayon this time around, wait, ano ba yung Grabe, bagong ahensya na inilipat sa OP? Nagagatasan nila ulit yung Eto ba ang gusto nyong bagong Pilipinas? Eto ba ang gusto nyong bansa? Eto ba ang gusto nyong liderato? Ewan ko sa inyo. Pero ako, ayoko. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin itong mga nagbabagang balita mga kababayan. Tila'y hindi si VP Sara ngayon ang nagiging vice-presidente, no? Kundi itong si Tambalos Romualdez di umano, na kaya pala puro na lang paninira sa harap ng kamera ang ating narinig sa mga Duterte, balak talaga nila na masamsam ang mga pondo, no? Nang walang balakid na siyang magamit nila Tambaliza Bonget sa mga eleksyong darating. Grabe naman yan. Na dahil alam nila na malakas ang mga Duterte, idadaan na lang sa ayuda o bayarang boto, no? Upang sila ang magwagi o manalo. Naku naman po, huwag tayong pabubudol doon mga kababayan. Pero bagong lahat, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, isa pang binutata nila ngayon itong si PNP Marbil, no? Na kaysa sugpuin ang mga adik sa ating bansa, siya pa ang nangungunsinte sa mga durugista, no? Na wika niya, biktima di umano ang mga ito at kailangang protektahan. Naku naman po, nasabi pa namang hepe, ngunit walang aksyon pagdating sa pinagbabawal na gamot. Na wika nga ng taong bayan, tila'y nagiging protektor na itong PNP Chief Marbil, no? Kung kaya't malaya ang mga small at big time addict na magpalaganap ng droga sa bansa. Grabe naman talaga. Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. So ngayon, feeling ko itong unit team ni Sara, parang ganito yung dynamic na, okay, ang front natin, unit team, BBM Sara, pero at the back of their head, nung sa likod nung BBM camp, hindi BBM Sara ang iaano natin, BBM Martin. Di ba parang bigla na lang si Martin Romualdez ang vice president? no? Naka-epal. Di ba? So parang ganun yung dynamics, parang siyang Pinoy B. Neymar. So ito ngayon, Sara, BBM Sara, BBM Martin. So ngayon kung dinestroy nila nun si Binay, which is supposedly kung hindi nila dinestroy si Binay, we could have had a Binay president after Pinoy. And na-destroy nila si Binay. Tapos nagkaroon ng mga nagsuputang, di ba biglang nagkaroon ka ng Grace po, na yun talaga yung mas matinding kalaban ni Mar. Tapos nagkaroon ka ng surprise na Digong. So I think 2028 will be something like that na surprising. Kaya nga ang nakakaano dito is what would happen after 2025. After 2025 midterm. Kasi kung tatakbong presidente, doon na magpo-positioning si Martin, natatakbo siya ng 2028. Kasi you need at least 3 years to prepare to run for the presidential election. Diba? At least 3 years. Lalo na kung hindi ka naman sikat na bonggang-bongga or hindi ka ang problema hindi niya na inaantay yung 2025. Kasi 2023 pa lang talagang yung preparation niya para maging presidente dire-diretso na. And tama sabi mo Sas, yung ginawa nila kay Binay, may series of hearing sa Senate. Ang pinagkaiba lang ngayon, may series of hearing sa Congress. At nila ay si VP Sara. At hindi nila tatantanan yan hanggat hindi bumabagsak ang titik ni VP Sara. Ang problema nila, wala Nung lumabas si PRRD sa Senate, talagang nabuhay na naman yung tugo ng TDS. Ang daming nakamiss sa isang karisma at sa abilidad, tapang at galing ng isang Duterte. So, pero ang deadline nila, di ba, dapat ma-impeach si Sara before 2025. So parang corona
formula, 'di ba? Parang corona formula na Tama. before nag-midterm election, kailangan ma-impeach si Corona. Kaya ang dami nilang pamigay no'n eh, na pera eh, ni Ah. Pinoy eh. 'Di ba? Ang dami pera. Sas, I have a question. Will they be able to stage that before 2025 midterm election, they can already ruin or pin down VP Sara? Well, I think they can impeach her sa Congress. Pero kung makukonvict siya sa Senate, that would be difficult. Oh, kasi dalawa yan eh. Hindi lang decision naman ng lower house yan eh. Dalawang chamber dapat mag-decide, di ba? Pero ang problema niyan, actually dapat sana nga mag-file na sila ng impeachment. Tapos ma-impeach nila sa Congress. Ngayon, pag tinake up yan ng Senate kasi, mahirap yan eh. Kasi hindi pa nila alam kung anong laro ng mga senador ngayon, kung will they convict Sara or will they acquit Sara. Paano kung Sara, kung nakita niya na, nako, dehado ako dito na ma-convict, magre-resign na lang ako. Di wala lang visa yung impeachment mo. Kasi ang ano mo sa impeachment, ma-disqualify siya for life. Yes, perpetual, di ba? Perpetual disqualification. Yun ang hinihintay nila to perpetually disqualify si Sara. Yun na nga mahirap na you'll never know kung anong mangyayari diyan. Paano kung may mangyari sa presidente? Di ba maraming variables ngayon na hindi nila makokontrol eh. Di ba yung sinabi mo nga nang lumabas nga si Digong, biglang nabuhayan ng mga shine ng mga, di ba? Nabuhay ang mga natutulog na dugo ng Pilipino. Hindi totoo, yung katawang lupa ng mga tao biglang nabuhay, di ba? Nagkaroon ng alab ulit ang kanilang mga puso at pag-asa, di ba? Okay, I have a question here. You're saying, Sas and Marlon, that they can impeach Sara sa lower house, and it is likely not gonna happen sa Senate. Do you really think so with the way Cheese Escudero as Senate President is acting now? And the recent statement ni Robin Padilla saying na hindi sila opposition. When he said na hindi sila opposition, syempre, mag-iisip ka ngayon, so hindi ka opposition, hindi ka administrasyon, so palangoy-langoy ka lang sa dalawang ilog, saan ka? Kung saan ka magbe-benefit, di ba? Well, kailangan talagang ma-convict sa impeachment before matapos ang 2025. Kasi after 2025, ang isip na ng mga politiko niyan, sinong malakas for 2028? Doon na sila magsimulang manligaw. Diba? Doon na sila mag-uumpisang manligaw. Hindi na sila for budget for after 2025 dahil ang susunod na presidente nang magko-control ng budget in 2028. Yan ang nasa isip nila. So ngayon, I think kasi depende kung ilan ang articles of impeachment. Pero kasi nga, di ba sa impeachment, you only need to convict isa. And then, isa lang. Perpetual disqualification ka na. Ngayon, ang problema ngayon nila dyan is, kung hindi nila magawa yan before the May 10 election, kaya nga, di ba, nirarush na nila eh. Nirarush na nila yung talks ng impeachment. Pero ang mahirap kasi nito, no, Vice President kasi impeach mo, malaki to. Malaking budget ang kailangan mo dito. And they have that budget. Alam natin yan. Do they have that? Kasi kay Corona pa lang, magkano na yun, ha? Para naman i-zero mo ang infrastructure, kuhanin mo ang pera ng PhilHealth para naman ngayon this time around, ano ba yung bagong ahensya na inilipat sa OP? Nagagatasan nila ulit yung sa lupa ng mga IP? Hindi. So may
Tama nga ang hinala natin na kaya ginagawa nila ngayon yan, no? Itong pang-ipit sa budget ng OVP o anumang may kaugnayan sa mga Duterte dahil gusto nila na sa kanila mapunta, no? Karamihan ang pondo at magamit sa 2025 at 2028 election. Grabe naman talaga yang si Tambalos. Ang kapal ng pagmumukha. Meron na naman silang ahensya na, di ba lahat naman ng ahensya kapag nilagay mo sa OP, gagatasan mo. PCSO, nagpapapanalo na naman ng loan better na 300 million pesos. O, hindi pa rin Correct. ubos. At alam natin na sapat na ang pera na meron sila para gawin nila yung kasamaan na gagawin nila. So, the only hope that we see now is the person that they're trying to impeach is not just someone na non-performing. Ito ay tao na nagde-deliver, tao na gusto ng mga Pilipino, at tao na mas malaki ang boto dito sa presidenteng inupo natin. Di ba? Ako take ko dyan, Pam, SAS dun, kung i-impeach siya ngayon, or before 2025 midterm elections, malaking danger to, no? Pero alam ko, itatry nila. And kapag hindi sila nagtagumpay nito, pipilitin nilang manalo yung mga kandidato nila para pagka majority dun sa mga kandidato ngayon ng ruling party, ang manalo, doon na nila matutuloy yung second impeachment complaint na ilalatag nila against kay VP Sara. Pero may may moratorium yan after. Moratorium. Kaya 2026, doon pwede uli sampahan. Pero that time nakalatag na kung kung mananalo, kasi sa ngayon I don't think na kahit papano ang mga nakaupo ngayon ang nakaupo ngayon kahit paano marami diyang mga naging senador dahil kay PRRD unless na may guts sila o may kapalan sila ng mukha na boboto sila para ma-impeach si VP Sara despite the fact na kaya sila naging senador ay dahil kay PRRD. Pero I think kasi Marlon, no, kung hindi sila magpo-file ngayon, magpo-file sila after ng May 2025 election. So ang impeachment trial aabot ng 2026. So kung hindi sila magpo-file 2026 magkakaroon. And that would be 27, 28. Pero napaka-risky nun kasi tuwing may impeachment, the economy suffers. Kasi political instability yan. Kaya, mas madedehado yung kandidato ni Marcos. Kasi, that the economy will be dwindling down during that time. At papalapit niya yung 2028. Kaya nga, siguro pinaka-less risky sa kanila, itodo nyo na lang ngayon, tingnan, i-impeach sa Congress and then sa Senado. I think they will attempt now. Kung yung administrasyon ng behind nito, they will attempt now rather than risk it na sa 2026 pa magkakaroon ng Senate impeachment trial na would affect the economy. During that time at magre-reflect bad doon sa performance ni BBM, kasi the Philippine, alam mo naman ang mga tao, no, they will remember how you end your term. And they will always remember how you made them feel. Yes. Kung inutom mo kami, maaalala ka namin isa kang presidenteng magnanakaw at kamkamero dahil nagutom kami nung panahon mo. Diba? Correct. Lalo yung magagandang sila sa amin. At kitang-kita naman yun, mga kababayan, damang-dama ng taong bayan, no? Ang kahirapan at gutom na nangyayari ngayon under sa bangag na administrasyon. Dagdag pa na lumalala ang karahasan, kriminalidad, at ang mga adik ay naglilipana na. Hay nako. They will fight. Look at Pinoy, maraming pinakulong na mga senators. May mga pinakulong siya, may mga binunyag ng mga lawmakers na patong doon sa di ba? Kay Janet Napoles Pero saan naalala si Pinoy?
hindi na nakalimutan na yun yung ano, yung pagpapakulong sa mga senador, kay Jinggoy, kay Revilla, tapos yung mga legislators na nilink kay Janet Dapoles, inalala siya doon Sa sa Yolanda. 44, di ba? So, Sa 44 at Yolanda, magkasunod yun eh. Yolanda, oo. Ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Ang drugs Eto ipagtatanggol, pakinggan yung mabuti, ipagtatanggol ni Marvel ang mga adik. At tingnan nyo, PNP crime rate data. Kinumpare, parang ito ay pagkukumpara nung panahon ni PRRD. 2016 to 2018, 217,000 ang krimen. July 2022 to 2024, 83,000 lang. So sa madaling salita, nung panahon ni Marcos, ipinagmamalaki nila bumagsak ang krimen. Bulahin ninyo, lelang ninyo. 'Di ba? Kitang-kita naman sa daan. Yung dawin yung ipagtanggol ang mga adik, magkakaroon ng kumpiyansa ang mga adik. At paglaganap ang mga adik, hindi po pwedeng mababa. Siyempre, kwento nyo yan eh. Ang daming Correct. survey, tumaas ang trust rating kay Martin at saka kay Marcos. Tapos si BP Sara bumaba. Samantalang minamahal ng taong bayan ng mga Duterte. Kaya nga iniipit ninyo eh. Iniipit ng Kamara itong si BP Sara at ang mga si PRRD dahil alam nila malakas. Kung totoo yung mga ratings na pinapalabas ninyo, hindi sana kayo concern. Ang daming problema ng bansang ito. Si Marcos walang ginagawa. Hinahayaan niya yung mga kampon ni Martin diyan sa Kamara na habul-habulin ng mga Duterte. Bakit? Dahil alam natin ang totoo. Malakas ang mga Duterte. Alam natin. Kaya yung mga numbers na pinapakita ninyo, walang naniniwala dyan. Baka kayo-kayo lang, si Marcos, si Martin, yung mga kampo ni Martin dyan sa Kamara, ikaw Marbil. Siguro si Torre. Kayo-kayo na lang naniniwala dyan. Pero tingnan ninyo ang taong bayan. Ang mga DDS hindi concerned sa inyo. Bakit? Alam namin mahina talaga yung kampo ninyo. 'Di ba? Kayo, alam nyo malakas talaga si BP Sara. Kaya hindi nyo tatantanan si BP Sara hanggang 2028 dahil ang gusto ng gobyernong ito, ang mauupo ay si Martin. Pero alam ng lahat malakas si Sara. Huwag nga tayong magbulahan. yung mga tao dito, just remember no, bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Tingnan mo ito ay justify niya. Papasok na tayo sa compromise. Pinapakita, ito yung pagsasalita nito parang si Abalos, yung tono niya parang si Abalos, napapansin nyo na ba? But anyway, sino ba yung gumagamit ng droga? Remember, hindi sila addict. Hindi sila addict. Ano yung nagdodroga? Anong tawag doon? Santo. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nadadagdag ka. Tinan mo? Kinonsinti pa, none other than Marbil, sa taas ng posisyon mo, ikaw ang pinakamataas na posisyon dyan. Ikaw pang nagkonsinti sa droga. Grabe, no? Remember, sabi niya, yung mga addict na hindi niya gusto maging addict, kaya namang nagpapadagdag ng oras. So, halimbawa, siguro tinutukoy niya rito yung mga kailangan gising. Halimbawa, yung mga sa call center, yung mga bus driver. Siguro, yan ang tinutukoy niya yung kailangan gising sa madaling araw. Siguro, yung mga pulis na nagbabantay. Diba? Kailangan gising sila. Alerto sila. Anong ginawa mo, Marbil? Binigyan mo sila ng lakas ng loob tumira. Iyan po ang nagiging problema natin sa gobyerno ngayon. Pinagtatanggol natin yung mga adik. Instead na pinagtatanggol natin yung mga nabiktima ng mga adik. Sino pinaiimbestigahan ninyo? Yung drug war ni PRRD.
gusto rin imbestigahan sa Kamara. Imbis na pinag-iimbestigahan ninyo, itong mga adik na ito, dapat mahinto ito sa bansang Pilipinas. Alam mo, sir, especially mga kapulisan, tayo nagtutulong-tulong lahat. Nang dahil kay Marbil, sinira niya ang figura ng ahensya ng PNP. Mantakin niyo yon. PNP chief pa ang nangungunsinte sa mga durugista sa ating bansa. Kaya hindi katakataka na lumalaganap ang droga ngayon under sa bangag na administrasyon. At hindi rin katakataka kung bakit maraming kriminalidad ang nangyayari at walang responde o pakialam ang mga PNP. Dahil mismo ang hepe nila na si Marbil nangungunsinte ng mga kriminal at durugista. Grabe talaga. Saan tayo patutungo mga kababayan? Ibuhos natin yung buhay natin na masolusyonan na natin once and for all. Maalis ang adik sa Pilipinas. Bakit ganyan naman ang iyong rason? Bakit naman napunta ka sa ganyan, sir? Ba't ganyan na sinasabi mo? Yung tono mong yan, dadami ang adik sa atin. Ay, hindi ko inaano yung mga bus drivers. Ay, hindi. Provincial yung bus na hawak ko. Kailangan, kailangan sharp ang utak ko sa pagmamaneho. Di ba? O halimbawa, tanungin kita, excuse pa rin ba yan sa presidente maging adik? Sa vice president, excuse maging adik? Sa mga senador, excuse ba maging adik? Sa congressman, excuse ba maging adik? Di ba? Wag po natin ipagtanggol ang mga adik. Maawa po tayo sa bansang Pilipinas. Pagka ganyan-ganyan ang tono ninyo, wala, maraming mamamatay na tao dahil tataas ang crime rate. Wag na po tayong magbulahan. Yung realidad lang ng totoong nangyayari sa kalsada. Hindi yung numero ninyo. I mean, tingnan nyo ang tono ng gobyerno ngayon. From the legislative to the executive, pati sa police. Pinagtatanggol ang adik. Ano ba naman yan? Diba? I mean, you cannot blame the people. Yung tono mong yan, aminin mo man or hindi, totoo man or hindi, we cannot blame them kung ang iisipin namin, pinagtatanggol nyo mga adik eh. Tingnan yung mga pinaggagawa ninyo. Tingnan nyo mga litanan ninyo. Mahalin po natin ang mga Pilipino. It's about time. Nagkakaisa tayo. Tulungan po natin ang leader natin na susugpo sa droga. Alam mo, meron akong sasabihin sa taong bayan, ha? Yung mga tumatakbong mayor sa inyong lugar, yung mga tumatakbong congressman, yung mga tumatakbong konsihal, i-encourage nyo, bukod sa hihingin ninyo yung plataforma, ready ba kayo magpa-drug test? Para asugpo na natin itong problema natin. Dahil we belong in a generation, we belong in a government na kinukonsinti ang mga adik. Hindi po maganda yan. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, ayan, ibig sabihin, pagka per ora ang trabaho ninyo, okay? Intindihin natin. Mag-addict kayo kasi per ora kailangan, ha? Kailangan. The top of our priority is yung kumita tayo. Regardless kung mag-addict tayo or hindi. Grabe. Ganyan lumalabas ang tono mo, totoo man or hindi, aminin mo man or hindi. Hindi po dapat ganyan ang tinuturo natin. Dapat ang Nasabi pa namang hepe pero napaka-obog mga kababayan. Katangahan ang mga lumalabas sa kanyang bibig. Grabe talaga. tinuturo natin sa kababayan natin, ang priority natin ay maayos na buhay, maayos na karakter. On top doon sa kikitain. Di ba? Dito prioritize. Sige, kung compromise tayo. Unawain na natin. Sige. Pag perora ka, mag-unawaan tayo. Tira ka na lang. Kasi kailangan ng pamilya mo yung kikitain mo eh. Bayad ka per ora. Ano ba naman yun? Tira ka na lang para gising ka. Kesa maraming maaksidente pagka hindi ka alerto,
Wow. Eto ba ang gusto nyong bagong Pilipinas? Ah. Eto ba ang gusto nyong bansa? Eto ba ang gusto nyong liderato? Ewan ko sa inyo. Pero ako, ayoko.